Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin, no? At ito nga, iyak China sa balitang to. China tutol sa alyansa. China babahala sa aksyon ni PBBM at Japan. Yan mga ka-review natin. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no? Mula po ito kay Melbs Castle. Yan mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mag-subscribe na po kayo kay Melbs Castle. Yan mga ka-review, no? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. Yan mga ka-review natin. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Galit na galit ang Chinese Foreign Ministry dahil dito. Leader ng kinakatakutang bansa pagdating sa digmaan, kakausapin si Pangulong Bongbong Marcos. Narito nga sa Pilipinas si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Dito nais palakasin ng Japan ang pangikipag-alyansa nito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa depensang pangsiguridad. Inaasahang mapipirmahan sa pinakaunang pagkakataon ang Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Japan. Dito papayagan ng magdala ng sundalong pandigma ang Japan sa Pilipinas at posible na rin maglagay ng sasakyang pandigma tulad ng ginagawang paglalagay ng Amerika sa ating bansa. Visiting Forces Agreement will be signed already so that the Japanese forces can come to the country to train with us. And in the same manner, we can also send our troops to Japan. Superpower countries like Japan na magiging kaalalay natin na rumerespeto sa rule of law, nagbibigay respeto sa kaibigang bansa gaya ng Pilipinas. So yan mga ka-review natin, talagang hindi din, no? Yung may respeto, no? Nagbibigay respeto. Diba kasi nga po itong China ay walang respeto sa atin mga ka-review natin. At ito na nga mga ka-review, no? May mga senador naman na talagang, diba, pinagtatanggol talaga yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Pero ano kaya ang masasabi ni Senator Robin Padilla mga ka-review natin dito sa visiting forces naman ng Japan mga ka-review natin? Diba ayaw nga ni Senator Padilla ng mga foreign forces, di ba? Na ilalagay diyan sa or nandito sa ating bansa, no? Or ilalagay doon sa West Philippine Sea. Yan mga ka-review natin. Ano kaya ang mararamdaman ngayon ni Senator Robin Padilla mga ka-review natin, ha? Siguro ko naghihimotok na sa galit itong si Senator Padilla mga ka-review, kasi isipin nyo bukod sa US mga ka-review natin, eto Japan na bumisita na nga sa bansa, no? Dinausap ng ating presidente para siguro dito sa yun nga, para sa visiting forces mga ka-review natin, wherein magsasama-sama po ang mga Hapon at Pilipino mga ka-review natin para magsanay dito sa ating bansa. Which is good news po yan mga ka-review natin, kasi madadagdagan na naman ang kaalaman ng ating mga kababayang sundalo, no, mga ka-review natin, mula po dito sa kasandaluhang mula Japan, di ba, mga ka-review natin. Alam naman po natin na ang Japan ay isa sa pinaka, di ba, powerful in terms of mga, di ba, mga technology mga ka-review natin. Isa po sila, no, sa may pinaka magagandang teknolohiya sa mundo mga ka-review natin, no. Yan mga ka-review, no, ito patuloy po natin pakinggan si Senator Joel Villanueva mga ka-review. Hindi kagaya ng ibang bansa na nagpapanggap na kaibigan pero iba yung ginagawa sa sinasabi. Kilala natin yung bansa na yun who's been bullying us. Japan lang naman ang isa sa pinakamalakas na puwersa noong World War II. May maitim man na nakaraan noon, pero iba na ang panahon ngayon. Literal na talagang malaking babalato para kay Chinese President Xi Jinping.
At talagang mapapaisip ang China kung aatakihin ba o tatangkain bang lusubin ang ating bansa. Kahit na nilusob nila tayo before, no? Pero ibang panahon yon, ibang klaseng sitwasyon yon, iba yung gobyerno nun, iba yung mga geopolitics nung araw na ganon, no? Sa ngayon, dahil nga sa sitwasyon at pareho tayong nakaharap ngayon doon sa isang napaka-agresibong bansa, no? Eh di tama lang na magtulungan tayo para sa sarili nating mga interest na nagtutugma naman. Wala nang magagawa ang So yan mga ka-review natin, no? Tama po, magkaiba po talaga noon kasi di ba nung sinakop tayo ng Japan, mga ka-review natin, iba pa po yung ano noon, mga namumuno at saka ang labanan noon mga ka-review natin, mga itak pa siguro mga ka-review, no? Baril itak, di ba mga ganun. Pero ngayon ang labanan po ngayon is through technology na, digital age na po tayo ngayon mga ka-review natin, no? More on technology, mas magandang teknolohiya ang gamit mo, mas powerful ka. Mas madaming data ang hawak mo, mas powerful ka. Through information yan mga ka-review, no? O yan mga intelligence natin, no? Mga ka-review natin. Malaki po ang tulong nila para masugpo ang kung ano man yung mga dapat nating sugpuin, di ba mga ka-review natin, no? Napaka-importante po ng information. Yan, kasi kung wala kang information, paano ka atake, di ba mga ka-review natin, di ba? So ganyan yan, ngayon po is technology na po ang ating pinag-uusapan. Wherein Japan is very good, very sila, maganda yung performance nila in terms of technology mga ka-review natin. China kundi tanggapin ang realidad na hindi nito kayang kupkupin ang West Philippine Sea ng ganun-ganun na lang. Matalino si Pangulong Bongbong Marcos. Alam na hindi kakayanin ng China kaya naghahanap ng tropang handang lumaban para sa Pilipinas. Security cooperation, it's supposed to create tension. It will of course cause discomfort to some countries. But of course, you form this primarily because of the fact you want to deter and cause discomfort to that country. So that's a reality of international relations. You know, I guess this is already being watched by our big neighbor out there. China expects us to sit down and accept everything that China throws at us. But you have, of course, a willing strategic ally, the United States, and of course a security partner that is, of course, more than willing to assist us. So why not form the security partnership? So you cause us discomfort, then we will return the favor in return. Doesn't Chinese action cause us discomfort, cause us tension? So let's give China also, that compliment. Magandang balita to para sa buong Pilipinas. Japan na ang lumalapit para palakasin palalo ang alyansa ng dalawang bansa. Kayo, pabor ba kayo na tropahin natin ang Japan? I-komento sa baba ang inyong So yan mga ka-review natin, ang tanong kanina kung pabor daw po kayo mga ka-review natin, mga bumibisita dito sa ating channel, mga netizen. Pabor daw po ba kayo dito sa pakikipag-alyansa natin dito sa Japan? Naku, bakit hindi naman tayo papabor mga ka-review natin? Tayo na nga itong tinutulungan, di ba? Hindi na dapat itanong yan mga ka-review natin. Kasi ang siguradong sagot ng buong Pilipinas mga ka-review natin is, oo, pabor na pabor tayo dyan sa pakikipag-alyansa, no? Dito sa sa Japan. Diba? Bakit naman hindi tayo maganda po ang kanilang performance sa technology? Which is nawala tayo mga ka-review natin. Eto na naman tayo Baka sabihin na naman po ng iba, di ba? Ni Senator Padilla mga ka-review natin. Maraming nga po nag-comment mga ka-review natin. Sabi po ba, hindi na po tapang at itak, di ba? Ang gamit ngayon para makipaglaban. Diba? Aanhin mo naman po yung tapang mga ka-review natin kung wala kang makabagong kagamitan, di ba? Susulong ka doon ng tapang lang ang dala mo. Naku po, hindi pwedeng ganyan mga ka-review natin. Kailangan minsan gamitin din natin yung utak natin, no? Kung mayroon po tayong pwedeng gamitin, or let's say, di ba, gamitin natin yung ibang bansa. Gamitin natin yung mga kaalyansa nating mga bansa, mga ka-review.
na kung saan malalakas po ang kanilang mga armas, di ba? Kung hahantong man talaga ito sa gera, wag naman po sana. Di ba? Mga ka-review, kasi lahat po tayo gabi-gabi nananalangin, di ba? Na sana ay patawarin ng China. Kasi hindi po maganda magiging resulta kapag ganun po, di ba? Kaya nga po mga ka-review, tama po kayo. Marami pong nababahala dito sa, di ba? Sa nagiging aksyon ng China, mga ka-review natin. Kasi masyado silang agresibo. Ngayon, yung mga alyansa natin, tayo, kalmado lang tayo mga ka-review. Pilipinas, kalmado lang, di ba? Yung mga kaalyansa nating mga bansa, mga ka-review natin, hindi na po mapalagay dito sa mga ginagawa ng China. Kaya, paano ba yan, ha? Baka sila na magsimula ng gera dito sa West Philippine Sea, mga ka-review natin. At hindi na ang Pilipinas sa sobra nilang pagmamahal sa Pilipinas. Yun nga rin yung mga kapagtaka, mga ka-review natin, Ha? Yung ibang bansa tuloy nagmamahal sa bansa nating Pilipinas, pero yung mga ibang nandito sa Pilipinas, mas mahal pa ang China. Nako po. Diba? Humuhugot, diba mga ka-review? Yung mga kaalyansa nating bansa nagmamahal tuloy sa Pilipinas. Yung mga foreigner mga ka-review natin, mas mahal pa ang Pilipinas kaysa sa tunay na Pilipino, diba mga ka-review natin? Kaya ang gustong-gusto nila yung mga asawa nila, mga Pilipina Well, anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon? Komento at kritisismo dito sa balitang ito. Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito. Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng na-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Melbs TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito.